Bang Ilonggo. Please subscribe Subscribe and like. and share. Natin. Basta bro. Siyempre, alam naman natin, maliit lang tayo. Hindi tayo katulad ng mga malalaking mga pangalan dyan, mga politiko dyan. O, pero niniwala ako na na hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. Try natin. Gusto ko maging gusto kong may mga issues tayo na gusto nating i-push. Gusto nating maging boses para sa mga content creators, sa mga online sellers, sa mga freelancers, sa lahat ng mga umaasa sa online para sa kanilang kabuhayan. So gusto nating maging boses para sa kanila. At sa mga netizens na din. Kasi ang problema sa mga maraming politiko ngayon hindi sila nakikinig eh. Kumbaga hindi nila pinapakinggan yung hinaing ng mga ordinaryong mga tao, ng ordinaryong mga netizens. Minsan tatawagin lang nila, troll, ganon. So tayo araw-araw nakikita nyo yung mga problema natin, yung mga problema na kinakaharap ng mga ordinaryong kababayan natin. So yun yung gusto nating bigyan ng boses at hilaban dito sa Senado. And gusto ko lang ding patunayan na Gusto ko lang ding patunayan na hindi mo kailangan maging sobrang yaman, hindi mo kailangan maging galing sa political family na malaki para manalo. Marami tayong mga politiko magagaling naman yan, maayos naman yan. Kaso yun nga, syempre nagbabago kasi yung panahon ngayon eh. Nag-iiba yung technology natin ngayon. Yung mga tao, iba na yung problema. Yung mga tao, iba na yung kinakaharap. So kailangan magbago din. Kumaga, kailangan ng mga magre-represent sa hinaing ng mga ordinaryong tao. Ay, mag-action, makikinig sa mga hinaing ng mga ordinaryong tao. Yun yung gusto nating gawin. At yun nga, like I said, boses ng mga vloggers, boses ng mga... Nakita nyo naman kahit dati pa, kapag may nangaaway sa atin, kapag may... Problema kasi yung iba masyadong minamaliit. Yung mga vloggers, minamaliit. Yung mga online sellers, minamaliit. Yung mga... Hindi nila alam na ang daming natutulungang pamilya, ang daming napapaganda. Kumaga, ang laki ng tinutulong sa ekonomiya ng mga katulad natin na ang trabaho ay gumawa ng content, ang trabaho ay magbenta online. So, gusto natin silang tulungan, pahalagaan. Siguro, for example, sa mga online sellers, bigyan natin sila ng dagdag kapital, bigyan natin sila ng dagdag suporta para mapalaki nila yung kanilang negosyo. Yung mga lehitimong online sellers, yung mga lehitimong talaga makita mong masisipag at nagtatrabaho ng mabuti para sa kanilang negosyo, suportahan natin. Hindi sila dapat pinapahirapan ng gobyerno, dapat sila ay tinutulungan lumaki yung kanilang negosyo, tinutulungan mag-upgrade. Diba? Kung kailangan ng suporta sa technical, mas magandang studio, mas magandang gamit, pwede nating isulong yon, pwede nating ilaban yon para mas mag-improve, tumaas. Kasi itong mga online sellers na to, sila yung mga future na malalaking negosyante natin. Kaya, sir, bago nyo po ipagpatuloy, sa mga hindi pa po masyadong nakakakilala ho sa inyo, pwede nyo po bang sabihin kung sino ho kayo para malaman po nila pagdating sa balota kung paano ho kayo boto, ano ho pangalan ninyo. Yan. yun po, Mark Gamboa. Ayan. Models of Manila TV, yung pong ating YouTube channel. Ayun. Okay. So 5 taon na tayong nagba-vlog. Yan po yung ating trabaho. Ako po ay proud na isang vlogger, isang content creator, at gusto ko pong maging boses ng mga ordinaryong netizen diyan po sa Senado. Pwede po na lang i-follow sa Facebook tsaka sa TikTok, Senador Mark Gamboa. Si po yung Mark Tapos sa YouTube, Models of Manila TV, pwede din po na lang i-follow. So, document po natin lahat po ng mga ginagawa po natin doon. And yun naman po yung mga isusulong po natin. May nagtatanong Models of Manila, gaano katagal mo daw pinag-isipan bago tumakbo sa pagkasenador? Gaano katagal? Siguro mga ilang linggo na. Ilang linggo ko nang pinag-iisipang mabuti. Noong una parang idea lang, hindi kaya tayo tumakbo. Ano kaya mangyayari? Siyempre tinitimbang ko din kung una, siyempre wala naman tayong daang-daang milyon katulad ng mga ibang kumakandidato. Hindi naman natin kaya makipagsabayan sa ganun. So, anong pwede kong gawin? Social media. Doon papasok yung sa social media, doon papasok yung mga creative na ideas natin. Yun naman ang natin. So, doon tayo babawi, doon tayo lalaban. Sa akin, maisulong ko yung mga advocacies na pinaglalaban ko, maisulong ko yung mga gusto kong
malaman at maintindihan ng mga tao, tapos madagdagan ng konti yung subscribers natin, ano na yun, sa akin panalo na yun. Pero syempre, we will do our best na makakumpete. Sabi na, bakit biglang senador? Pwede ka naman daw sa congressman, sa kansilor, sa kagawad. Bakit senador agad daw? Mas malawak po yung Bata ka pa daw sabi. mas malawak po yung maaabot kapag senador. Sa akin gusto kong maging boses talaga ng mga ordinaryong tao sa Senado. Pag sa Kongreso kasi, isang district, pero ang hirap din kasi, sa totoo lang, pagtatakbo ka sa ito realidad ng politika natin. Pagtatakbo ka kunyari sa isang distrito mo, makakaaway mo yung congressman, makakaaway mo yung, pag tumakbo kang mayor, makakaaway mo yung mayor, makakaaway mo yung governor, may personalin ka. Mahirap yung politika sa ating bansa kasi nagkaka-personalan na gano'n. So, kumbaga maraming kailangan baguhin Maraming kailangang ayusin sa electoral system natin. And magagawa po natin 'yun sa Senado. Maraming salamat po, sir. Thank you very much. Tapos na po ba? Nakapag-file na po kayo? Hindi po mamaya pang mga alas 11. Hindi po, antay ko lang yung mga kasama ko. Mark, tanong ko lang yung mensahe mo sa ating mga kababayan. Yun. Ako po alam niyo naman, ako ay isang Iskonya na vlogger. Ako po, sumusubok lang po ako dito. Pero ako, full support ako sa pagkandidato ni Doc Willie Ong. Siyempre ako, baguhan, sisimula pa lang, diba? Pero si Doc Willie Ong, tamang-tama na yung panahon para siya yung maging senador talaga. Kaya susuportahan ko din ang buong buo. Si Doc Willie, nakasama ko siya noong nakaraang eleksyon. Yun. So yun naman yung aking planong gawin din. Diba Ganun din naman si Doc Willie yung may sakit? May sakit. Di ba makaka-apekto yun sa pagtakbo niya sa Senado? Oo, syempre factor talaga yung kanyang dinaramdam. Yung health Pero niya. ako nga, paniwala ko nga kumbaga mas ginaganahan siya na magpagaling dahil alam niyang may mission pa siya, dahil alam niyang, kasi iniisip ko din, kung hindi naman siya mag-file ngayon, mag-file sila bukas kung hindi pa sila mag-file, tapos gumaling siya ng December, ng January, kasi hindi siya nakapag-file, sayang naman, baka pagsisihan din nila na sayang, dapat nag-file na tayo noong October. So magpa-file sila ngayon ng candidacy para hopefully by December, January, mas maganda na yung pakiramdam ni Doc Willie. Pwede na siyang magkampanya ng maayos. Pero syempre, pagdasal natin na gumaling si Doc Willie Ong kasi syempre mabigat din yung pinagdadaanan niyang sakit. Minsan kapag hindi yung sakit natin, parang nawawalan tayo ng motivasyon na mag-move pero na mabuhay. Pero dahil siya, may pinaglalaban siya, sabi nga niya, hanggang sa huling hininga niya, gusto niyang pagsilbihan yung mga taong bayan. So, ako yun ang wish ko talaga, na gumaling si Doc Willie. And of course, panahon na niya talaga para manalo sa Senado. Tayo po, sumusubok lang din tayo. Subukan lang natin na, tingnan natin kung hanggang saan kaya nating abutin. Tayo po independent na tatakbo. Wala po tayong partido. Dahil ito, naisipan ko lang talaga, gusto ko lang din subukan. So hopefully, tanggapin ng COMELEC. Diba? Kung di tanggapin ng COMELEC, kailangan po natin tanggapin na ganun talaga yung sistema sa ating bansa. Pero nakita ko naman, may mga iba naman, di naman kilala, natatanggap naman. So baka naman sana tanggapin tayo ng COMELEC. So, Sir, isa na lang halimbawa, sir, ma-approve ka sa COMELEC. Diba yung Bongbong Marcos group, kulang ng 3. ano ba kulang nila? 3 daw kulang paano kung kunin ka doon na isa sa mga miyembro nila, anong gagawin sir? Hindi, open po tayo sa Halimbawa, lahat. kukunin ka nila, makikigroup. Open po tayo sa lahat ng pwede nating makakulab, makatulong. Basta po aligned naman doon sa mga gusto po nating ipaglaban. Open po tayo. Si Doc Willie nga talaga, iaano ko yan ikakampanya ko yan ipupush ko talaga yan. So definitely si Doc Willie, yan talaga yung ipupush ko. Kung meron mang kung medyo tumaas-taas tayo ng konti, merong gustong makipagano sa atin, we are open naman. Kailangan lang talaga na syempre mahirap yung tatahakin natin landas, pero hindi malalaman kung di mo subukan tayo natin. Okay naman. Sir, wala bang nag-invite sa'yo para tumakbo? Kasi sabi ng iba, si Mark, kailangan niya para tumakbo, para tuloy daw yung mga
Ayan, si model Para ano? Para guluhin yung balota. Paano gugulo yung mga balot? Dito na din yung pangalan ko, Mark Gamboa, sa balot. Di, paano magugulo? Hindi, ito yung punto ko dyan. Karapatan ng bawat Pilipino na tumakbo. Bilang kung anong senador man, kung congressman man, karapatan ng bawat Pilipino na tumakbo. Kung merong nag-isip na ako ay binayaran o ako ay inutusan para tumakbo, hindi ako independent. Kasi mahirap mag-independent eh, mahirap matanggap ng COMELEC na pag-independent. Baka isipin nila, nuisance candidate ka o ano. Pero ako, niniwala naman ako, meron akong kapasidad, meron naman akong kakayahan na mag-mount ng isang national campaign, mga ikot, diba? Meron tayong konting pera, hindi ganun kalaki, pero I think we will make the most of the resources that we have para po makapagkampanya nationwide. Tanong ko lang, Dito pala sila mga kababayan. So, si Nico, ayan, nandito sila. Sir, picture. Take the credit. Tapos, sa Scarlett, check mo kung nasa na yung food. Dito siya Hindi ka na kami nagkapapicture nga. eh, yan talaga yung sa amin eh. At syempre sa lahat, swerte. Kaya, nako, ayan na. Talaga naman. Nandito rin yung mga kaya po. Hindi na po talaga kayo Backup dancer ko. independent po or magiging Tignan natin. Tignan natin. So ito yung mga kasama, mga artista, si Idol Sos at saka si ano. Idol, shout out naman Idol. Lalayo ba yan mga kababayan itong nasa harap natin? Kasama pala tayo. One ticket na one. One ticket. May ticket? Full book. Fully book. Malaki din yung berhay. Malaki din yung big boss. Pero gusto din yun.